Magandang araw Pilipinas, Pinas Weather Updates para sa pinakabagong lagay ng panahon. Patuloy na nararanasan sa bansa ang epekto ng tatlong magkakaibang weather systems. Sa hilaga at gitnang bahagi ng bansa, umiiral pa rin ang amihan, ang malamig na hangin nagmumula sa mainland Asia na may mababang antas ng halumigmig. Batay sa pinakahuling satellite image, makikita ang mga ulap na dala nito na nagdudulot ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa ilang lugar, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon at sa mga kabundukan. Samantala, sa katimugang bahagi ng bansa, kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Hilagang Mindanao, nangingibabaw ang easterlies o ang mainit na hangin nagmumula sa silangan. Ito ang patuloy na nagdadala ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, at Caraga Region. Kapag nagsasalubong ang malamig na amihan at ang mainit na easterlies, mas nagiging makapal ang mga ulap at mas lumalakas ang buhos ng ulan. Sa Mindanao at Palawan, naroon naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nabubuo ito kapag nagsasalubong ang mga hangin mula sa hilaga at timog na nagreresulta sa pagbuo ng makakapal na ulap at tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na magdala ng payong mula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Sa Cagayan Valley at buong Cordillera, pati na rin sa Aurora at Quezon, inaasahan ang mga pag-ulan dulot ng amihan. Dahil naman sa easterlies, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Bicol Region at Eastern Visayas, lalo na sa Northern Samar, Eastern Samar at Leyte. Kasama rin dito ang Caraga Region, kung saan inaasahan ang scattered rains at thunderstorms. Patuloy ding mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Central at Southern Palawan, Zamboanga, Basilan, Tawi-Tawi, Socsargen at Davao Region. Tungkol naman sa mga sama ng panahon, sa ngayon ay wala pang namamataang bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, sa mga susunod na araw, may posibilidad na may mabuo sa silangan ng Mindanao, malapit sa Davao Region. Maaari itong kumilos pahilagang kanluran at posibleng makaapekto sa Caraga Region at Eastern Visayas. Maliit pa ang tsansa na ito ay mag-develop, ngunit patuloy ang pagbabantay. Ano man ang mangyari, inaasahan pa rin ang maulang panahon sa weekend hanggang sa unang bahagi ng susunod na linggo sa silangang bahagi ng bansa. Para naman sa lagay ng panahon bukas, magpapatuloy ang pag-ulan sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon dahil sa amihan. Sa Ilocos Region, Central Luzon, at ilang bahagi ng Cordillera, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ambon. Sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at Southern Luzon, posible ang mga panandaliang pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Palawan at sa silangang bahagi ng Visayas, habang sa Mindanao, lalo na sa silangan at timog, patuloy ang pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ng ITCZ at easterlies. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan. Para naman sa lagay ng dagat, wala namang inilabas na gale warning. Gayunpaman, mataas ang alon sa Northern Luzon, partikular sa baybayin ng Aurora, Quezon, Bicol at Samar dahil sa amihan. Delikado ito para sa maliliit na sasakyang pandagat, kaya pinapayuhan ang mga mangingisda na mag-ingat at iwasan muna ang paglalayag kapag masama ang panahon. Sa Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang alon, ngunit maaaring lumakas kapag may kasamang pagkulog-pagkidlat. Sa mga susunod na araw, mula Biyernes hanggang Linggo, magpapatuloy ang epekto ng amihan sa hilaga at gitnang Luzon, habang mananatili ang easterlies at ITCZ sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga Region, at Davao Region. Sa Visayas, inaasahang mas magiging maulan pagsapit ng Saturday. Sa Mindanao naman, pinakamataas pa rin ang tsansa ng ulan sa silangan at timog na bahagi ng rehiyon. Para naman lagi kang updated sa latest na lagay ng panahon, pakiclick mo lang ang subscribe button para sa napapanahong updates. At para sa dagdag na impormasyon, maaaring bisitahin ang Pag-asa website. At yan muna ang latest update sa lagay ng ating panahon.